Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo nilang po ako sa pangalang Aubrey. Malungkot po ako nitong mga nakaraang araw. Mabuti na lang po at nandyan ang programa ninyo. Kahit paano po napapangiti ako habang nakikinig sa inyo. Paano naman po kasi? Yung relasyong akala ko mauuwi sa kasalan, nauwi sa biglaang hiwalayan. Inisip ko na lang po na siguro kaya hindi kami nagkatuluyan ay dahil inilayo ako ni Lord sa buhay na hindi para sa akin. Nasasaktan man ako ng matindi ngayon, darating din siguro ang araw na magpapasalamat ako dahil nakita ko ang tunay niyang kulay bago pa ako tuluyang matali sa kanya habang buhay. Para mas maintindihan niyo po, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. 10 taon na po kaming magkasintahan ni Byron. Sa loob ng panahong yon, pakiramdam ko nahanap ko na talaga ang the one. Siya po kasi yung tipo ng lalaking kapag kinikwento mo sa ibang tao, sasabihin nilang napakaswerte mo. Sweet, maalaga, thoughtful, loyal at palaging present. Kaya naman buong puso kong inisip na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Pero minsan pala may mga taong sobrang galing magtago ng ugali hanggang sa dumating ang panahon na hindi na nila kayang kontrolin. Nagsimula lang ang lahat sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa nalalapit naming bakasyon. Gusto ko ng hotel malapit sa beachfront. Gusto niya yung malapit sa mga bars at nightlife. Maayos naman ang usapan nung una hanggang bigla siyang sumabog. Sinagawan niya ako at hinampas niya ng malakas yung mesa. Sabay akong nagulat at natauhan. Yung lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon, biglang naging estranghero sa harap ko. Naisip ko din na malamang hindi yun ang unang beses na lumabas ang pagka-beast mode niya. Baka may mga red flags na dati pero noon ko lang talaga napansin. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ko rin ipinaglaban ang relasyon namin. Tahimik akong lumabas ng coffee shop. At habang naglalakad ako palayo, alam kong yun na ang pagtatapos ng lahat. Ayokong pagdating ng araw, katatakutan ko yung taong dapat magiging kakampi ko habang buhay. Masikip mang isipin na 10 taon ang mawawala. Mas nakakatakot naman ang ideyang habang buhay kong titiisin ang taong kayang mawala ang respeto sa akin sa isang iglap. Kung tutuusin, I did not lose him. Pinili ko lang na isalba ang sarili ko. Salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Aubrey. Aubrey! Parang ang bilis, ano? Correct. Oo. Agad-agad, no? Oo. I think, kaya nga tama ka, Jex, sa sinabi mo na parang ang bilis eh. Tama ba na totaling tumalikod Oo. na siya agad? Nawala Ekis na. I mean, like, people make mistakes. Oo. Minsan naman talaga, meron talaga tayong tantrums Oo. na mga ganun. Kaya lang, naisip ko yan, Jegs, tama na. Parang ang bilis naman, isang beses lang.
Or baka nga yung sinabi niya na Yan, madami ng maliliit Mhm. na mga occasions, pagkakataon na pinapakita niya na yung kanyang pagiging red flag. Oho. Pero dinidismiss lang ni Aubrey kasi inisip niya pink yung Oo. flag. 'Di ba? Ganon. Kasi parang tinatakpan niya nung mga characters na inisa-isa niya na Magalang. sincere, Oo. lahat-lahat na parang hinahanap mo sa isang lalaki nandun na. Pero yung isang malaking red flag na hindi parang kinikibit balikat mo lang. Correct. Until nga na Sumabog na. in front of you. 'Di ba? Kaya ganun ang naging decision mo, Aubrey. Hindi siya agad-agad. Again, balik tayo doon, trigger na lang yun. Correct. Babalik tayo doon na pag-usapan na po namin ilang beses to na kapag ka po ang babae ay finally nag-decide to leave o yung babae ay nagdesisyon na tumalikod, Oho. ibig sabihin nun, sukdulan na yun. Yan. Kasi ang haba po ng pasensya namin. Ang haba ng pagtingin namin sa red flag bilang pink. Hindi namin naisipin agad na red flag Oo, yan. hindi, pink yan. Iisipin namin pink yan. Mamink-mink na red flag. Hindi Mink siya. siya. Mink siya. Hindi siya red. Mamink-mink siya. Ganon. And kapag ka umabot na sa suktulan, that's when. Aha. 'Di ba? Hindi naman, I don't think, Aubrey, it's because nung naghampas siya ng Oo. mesa or bigla siyang sumigaw. Ayan. Meron na yung mga mini events na Oo. patong-patong na Ayan. maaring kinikibit balikat Oo, mo or nasa maaring subconscious mo na siya. Pero nasa subconsciously nagpapatong-patong siya Oo. sa utak mo. Kasi di ba ang utak ninyo may mga compartment doon na Meron. Kaya Nandun, bilis yung makaalala. history. Sabi ko nga sa'yo, ulam ko kanina, limot ko na. So- Pero yung kasalanan ng asawa ko sa akin noon, Oo. nung hindi pa kami kasal, Correct. memoryado ko lahat Ayan. ng detalye maski oras So, kung at seconds. Imagine mo yung Oo. parang box siya na nakapatong-patong, nakatangkas-tangkas nung nangyari yung trigger na yun, yung paghampas. Correct, yun na. Hindi na mailagay, gumuho Oo, na. Yan. nag-avalanche na Yan. yung mga maliliit na memories na pinagpatong-patong natin na tiniis natin kasi Yan, oo. feeling ko ang babae naman talaga naturally matiisin po tayo, 'di ba? Oo. Hirap na ilalaban pa, 'di ba? Yes. Ma-red flag na nga sinasabi na nga ng ibang tao nilalaban Oo, pa rin, correct, 'di ba? So I would say na hopefully hindi naman ito na one time lang tapos kasi mabilis talaga 'yun. Oo. Kasi Aubrey, ang sasabihin ko sa iyo is that a lot of people can make mistakes, 'di ba? And kawawa naman kung di natin pagbibigyan, Oo. 'di ba? So sana tama kami sa hinala namin ni Jegs sana, na trigger may siya. trigger Oo. siya na may mga maliliit kasi kung isang beses lang, although hindi naman tama na masigawan Oo. lalong-lalo na kung public ito, hindi na napigilan or whatever, hindi naman natin gina-justify. Sinasabi lang natin, we also make mistakes and mahirap naman na i-judge tayo base lang sa isang beses. Oh, at saka hindi natin alam kung anong pinagdaanan ni That- Byron. ni Byron that Oo, day. During that time. Correct, Baka diba? apektado siya sa Senate. Hindi natin masasabi. Oo. Apektado siya sa krisis pa rin ng fuel. Tama. 'Di ba? Oo. Apektado siya dun sa tinatanong kung siya ba yung Ano? naglabas sa Senate. Pero hindi masagot, 'di ba? Oo, Dami na, yun. madaming possible triggers, 'di ba, na naging dahilan kung bakit nag-init ng ulo na Oo. para sa kanya trigger na lang din yung hindi kayo magkasundo sa Ayun, kung saan oo. kayo magche-check-in. So yun, Pwede rin ganon. The word is trigger. Oo. Pwedeng trigger mo o trigger niya rin din. Correct, Oo. 'di ba? Yung ganun ba? At kayo lang nakakalam kasi kayo lang nasa loob ng relasyon. 'di ba? Pero kung halimbawa ikaw, Aubrey, ang feeling mo is that si Lord ay isinalba ka mula sa isang relasyon na mali, di Oo. very good. Kasi- Ikaw naman nakakaalam Oo. niyan eh. Kasi based dyan sa sa sulat mo, ako parang pinapakaramdaman ko yung vibe ng pagkwento mo na parang hindi ka nabibigatan. Yes, nandun yung bigat, pero yung parang nakahinga Nakahinga, ka. correct. Oo. Tingnan mo yung sinabi niya, I did not lose him. Pinili ko lang na isalba ang sarili Yan, ko. oo. So, ibig sabihin, at the back of your mind, kahit na maraming good traits si Byron, alam mo rin na maraming red flag. Oo. Inaano mo lang talaga, pinagtatakpan. Oo. Ganun naman kasi talaga eh. Sinasabi din ng ibang tao eh. Oy, ang ano naman ng boyfriend mo, maalaga, parang maano. ito na talaga. Oo. Oo. 'Di ba? At okay na din 'yun if you feel that way na parang pakiramdam mo mas nakahinga ka or pakiramdam mo. Hindi kasi yung tama ka, Jegs, ang tema ng kanyang pagkukwento ay hindi yung parang nalulungkot siya pero Oo. hindi yung parang hindi ko Yung alam kung katapusan paano ulyawan, 'di ba? Let's take
note of that na hindi dapat natin i-allow na sigaw-sigawan po tayo, maliitin tayo. Wag nating i-normalize. Correct. Hindi po yung mga normal. ganyan. Hindi po Oo. normal yung sinisigawan po tayo. Wag ganon. Kasi yung mga maliliit na mga bagay na pinapalampas natin, tinotolerate din natin yung mga partners natin eh. Hindi naman hahantong sa ganyan siguro si Byron kung walang mga incident na Siguro number one strength nagfe-flex mo rin siya. harmony. Oo. Yun, Yan yung posible. yan yung problema Ayaw ng mo mga ng conflict. Oo, yan yung mga Iwas ka problema. na. Correct. Iwas na lang. Oo. Tanggapin na lang kahit sa totoo lang dapat pag-usapan na. Sa totoo Oo. lang dapat harapin. Correct. Yan yung problema ng mga taong merong strength na harmony. Blind spot ninyo. Blind spot niya Ayan. na. Pero ang good doon is that you see the good in every person. Mas pipiliin mo yung baka move forward, Correct. move on, 'di ba? Oo. Yun nga lang ang problema diyan. Meron na palang kailangan i-address na mga maliliit na issue. Oo. Hindi natin Ayan, ina-address. iniintindi mo kasi ayaw mo ng conflict, Oo. ayaw mo ng away. Ayaw mo ng away. Peace of mind mo rin naman Oo. talaga ang nakasalalay dito. Hindi naman din mali yun. Oo. Hindi naman din mali. Yun nga lang, ang nagiging mali na lang siya kung lagi nating tinotolerate. So may certain parameter ka lang na parang pag pumupula na talaga hindi pink yan. Tanggapin mo na pula talaga. Correct. Tanggapin mo na meron talagang mali. Oo. Ganon. Ayan. So, Ay. Aubrey, ano man ang kahihinatnan ng kwento ng buhay mo, Kung- again, may plano si Lord, gaya Oo, na sabi mo. correct. Diba? Diba? Ikaw naman din mismo nagsabi na sinave ka. Oo. Eh di Saka mabuti. actually sa kwento niya nga parang nandun na siya sa moving on stage. Parang nga eh. Nandun na. Na para bang kwento na lang lahat. Na para bang nagiinom siya hindi dahil umiiyak siya, Oo. kundi nagiinom siya kasi nagse-celebrate siya. Para bang ganun. Parang Pero Nicole Yala dati. Oo, di ba? Inom-inom hindi dahil nalulungkot, di ba? Oo, kundi dahil parang nagse-celebrate, di ba? nare-realize, "May ganito pala yung saya ano." pala. Tagal kong tiniis, di ba? Ang saya pala nung finally let go. Oo. May ganun kaming general feel about you, Aubrey. Tama ba kami? Mm. 'Di ba na it's really of course 10 years pa rin ang pinag-uusapan Yes, natin. oo. 10 taon na lagi mo siyang kasama na every part of your day, of your week, and every part of your DNA is associated sa kanya. Mahirap talaga 'yon. Oo. Pero yung dating is good riddance Hindi eh. rin din natin alam na baka subconsciously meron kang gustong makawala sa 10 years na yan. Correct, 'di ba? Kasi- Kaya lang nanghihinayang ka lang sa 10 nandun kasi taon. naka-store sa subconscious mo yung mga red flags na yan eh. Hindi mo siya ini-entertain pag conscious ka. Tama. Kasi nga, naririnig mo sa ibang tao, mabait na tao to. Correct. Yung nakikita nila Alaga, sa oo. iba, 'di ba? So sayang kaysa pakawalan, pero yung totoo nandun sa loob. Ikaw naman nakakaalam niyan, Correct. Aubrey. Hindi kami. Kwento mo yan eh. Ako po si Diego At Bandito. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! And Aubrey was her, Her name. And Aubrey was her name. O, diba? Ano yan? Patong-patong yan kasi para na one time. Minsan may mga ganun din naman talaga tayong pikon moments eh. Hindi kasi ang 10 years, hindi po siya basta lang magtatampo ka, papakawalan mo yung 10 years Nang dahil siya nainis ka kasi nangyayari talaga yun eh. This is something big. Oo. Naalala ko tuloy nung pumunta kami ng SM nung isang araw. Nakakatawa na nakakainit. Meron kasi siyang binato and it seemed like parang isang resibo tsaka what seems like PWD ID. Hindi ko sure. Alam mo, titigan ko, di ba? Alam mo, naaawa ako sa mga babae. Kasi nakita ko pinulot niya. So, binato ng lalaki tas pinulot niya. Sabi ko, nakakaawa yung mga babaeng ganito. Sabi ko, tingnan mo yan, no? Pinupulot niya tas sinigawan siya in front of, in a mall, di ba? Hindi siya tama. Tas yung babae, umexit. Lumabas, malapit kasi sa exit, lumabas. Tapos syempre, bilang chismoso kami mag-asawa, tiningnan namin yung babae, lumalabas. Maya-maya sabi ng asawa ko, ay, hala si kuya, wale. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ayun yung lalaki, di ba? Bumabalik. Kumbaga parang, nag-ano kasi lalaki, di ba? O, eto! Binato niya. Tapos, di ba? Tapos si siya babae, din- pinulot. Nag-exit siya. Yung si lalaki, pumunta siya sa pamol. Si babae nag-exit. Siguro, akala ni lalaki, susundan siya ng babae. Ayan. Tapos sabi niya, ayan yung lalaki. Bumabalik Wala na, ka pala, humahabol kuya. na. At ang sa aming dalawa mag-asawa, di ko alam kung sino yung mas chismoso, pero siya yung asawa ko, iniwan ako, tapos tiningnan kung saan papunta, kung nahabol. Tapos ako sabi ko, check mo kung nahabol. Ang sarap niyong dalawa. Ang sarap niyong kutusan. Uy, may nag-aaway. Tingnan mo nag-aaway sila.
sila, 'di ba? Pero yun yung hindi ko alam kung anong kahihinat na nun. Kaya lang, ewan ko, hindi ko naman i-justify yun. Ayoko talaga. Ang pangit kasi talaga, Jex, na binato niya, tas in public, yung hindi na niya napigilan, parang hindi talaga siya bad eh. Kaya siguro, si girl, ang naisip kong kwento sa utak ko, nakagawa tayo ng storya, is that, sukdula na rin. Hindi ko iaalaw na mapahiya ako ng ganon. Tsaka ako, medyo malakas yung boses ko, Jex eh. Sinabi ko talaga na grabe naman, dapat hindi talaga, ayoko talaga ng mga ginaganyan yung mga babae. Para lang, ewan ko, pero medyo pinarinig ko sa kanya, ewan ko narinig niya, diba? Pero, ibig sabihin, hindi talaga dapat, kasi yung gesture na nagalit, tas tinapon, tas nagpulot, parang nakaka-degrade kasi siya talaga sobre nakakapanghina. Ikaw kung ikaw yun napanood mo to ha, you treat your girl right. Oo, dapat. right. Oo. Diba? Ano man yung pinanggagalingan natin. Kasi alam mo, magkaiba kasi ang epekto niyan sa utak. Di ba may mga tao na nasanay tayo pag sa bahay, dinadabugan mo, hindi umiimik. Pero nag-iiba kasi ang takbo sa brain natin pag yung setting is public na. Correct. Iba siya eh. Yung senses, kaya nga napaka-amazing ng utak natin yung ating brain. Oo. Kaya nga isipin mo, Jegs, no, kung ganun siya in a public place, what more when they are in a private place? Ano pa yung pwede niyang posibleng gawin? Oo. Kasi ang default ng katawan natin, utak natin, maging yung mga muscles natin na natutunan ko is parang to self-preservation. So parang public. Oo, pag ganun, i-self-preserve. Kasi like for example, yung tinuro sa atin ni Sir Mark ng therapeutics health and wellness na halimbawa, yung sakit mo dito sa wrist, hindi lang yan dito eh. Kuminsan ang umiinda para maprotektahan siya, yung dito sa may siko mo, dito yan. Dito niya mamasahin. Aabot sa shoulder, aabot sa neck. So ganun ang nangyayari. So parang basic sa atin, sa tao, na parang self-preservation ka agad ang ginagawa. So siguro, para si ate girl, para kaya niya yun kung sila lang, pero dahil nga may mga public, ibang mata. So pinerserve niya yung niya para hindi siya mapahiya or So, umexit siya. So ganun na nangyari. Yun na nga eksena. Oo. So kung kayo yan, bati na ba kayo? Or girl, natauhan ka na ba talaga? Ayan, sulat kayo sa sulat sa kayo. Brunei. I-confirm nyo kung kayo to. Dear Nicole and Diego, kami po yung nakita. Ni Nicole sa SM Santa Rosa noong Friday. Yan. Ayan may detail SM Santa Rosa. O siya, baka saan pa ito mapunta? I-share nyo to o i-cut nyo to tapos post sa mga nyo, sa mga page nyo. Sabihin nyo, hanapin natin. Dali, hanapin natin. Nakakatuwa na, hanapin natin. Hanapin natin sa tapat, nangyari po ang lahat sa tapat ng fully booked. Yan. Malapit sa exit. Yan. Kailangan namin yung powers nyo. I-cut nyo yung part na to. Nakakatawa nga kasi di na una naglakad tapos biglang sumunod yung lalaki kasi nga parang hindi siya sinundan ni girl, hindi siya naghabol si ate girl. Tapos sabi ni Ren, bumalik siya sa akin. Sabi niya, tumatakbo yung lalaki. Sabi ko, talaga, bakit? Umuulan na kasi. So, guys, please, hindi matahimik ko yung mag-asawa. Hindi po yung dalawa, yung mag-asawa, si Nicole at si Jowa Dick. Kaya dapat malaman natin ano po yung pinanggagalingan. So, yung babae nun, alam ko nakasuot siya ng white na polo shirt. Ayan. Tapos yung lalaki nakakap na blue. Oo. Medyo matangkad, moreno, tapos nakakap na blue. Yan. Hanapin po natin. Kung meron po kayong CCTV footage. Akala mo yung kayayaman, nakakaloka. Basta walang magwa-warning shot. Wala. Okay, exit na! Maraming salamat. Salamat mga kabisyo! Bye!